Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Ngayon ay pag-usapan natin ang nobelang Dolly Tangre na sinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rayonda o mas kilalang bilang sa Dr. C. Rizal na naglalahad ng kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng panak ng Espanyol. Sa halip na tuwirang mangaral, ginamit ni Jose Rizal ang isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at trahedya upang ipakita ang tunay na muka ng lipunan noon. Nagsimula ang nobela sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra sa Pilipinas matapos ng ilang taon na pag-aaral sa Areopa. Masaya at puno siya ng pag-asa dalang pangarap na makatulong sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng paralan. Ngunit unti-unting nabasag ang kanyang pangarap nang matuklasan niya ang sinapit ng kanyang ama. Nakakulong, namatay at nilibing ng walang dignidad dahil sa impluwensya ng mga kapangyarihang praile. Habang sinusubukan ni Ibarra na ipagpatuloy ang kanyang mabuting layunin, patuloy naman siyang inahadlangan ng mga taong makapangyarihan, lalo na si Padre Damaso. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang kasintahan na si Maria Clara na tahimik ang durusa na pinipilitang sumunod sa desisyon ng lipunan ng kanyang ginagalawan. Kasabay nito, pinakilala rin ang karakter ni Elias, isang lalaking may malalim na galit sa sistema at naniniwala ang pagbabago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng sakripisyo at pakikibaka. Habang tumatagal ang kwento, mas lalong nagiging madilim ang mga pangyayari. Nasangkot si Ibarra sa isang paratang panghimagsik at muntik nang mamatay. Sa tulong ni Elias, siya ay nakaligtas. Ngunit kapalit ito ang kanyang buhay. Naiwan si Ibarra sugatan, hindi lamang sa katawan kundi pati ang kanyang paniniwala sa payapang pagbabago. Samantala, tuluyang gumuho ang mundo ni Maria Clara nang matuklasan niya ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Kaya pinili niyang pumasok sa kumbento bilang takasan ang mapait na realidad. Ano ang mga bagay na maaari nating matutunan mula sa nobelang ito? Una, ang pag-abuso sa kapangyarihan ay patuloy na suliranin sa lipunan. Sa nobela, malinaw na pang-abuso ng mga praile at opisyal sa kanilang kapangyarihan. Sa kasalukuyan ay makikita pa rin natin ang isyong ito, tulad ng korupsyon, pang-abuso, mga nasa posisyon at kawalan ng pananagutan. Pinapakita ng Nolay Tangre kapag ang walang pumipigil sa kapangyarihan, ang mamamayan ay nagdurusa. Pangalawa, ang edukasyon ay mahalagang susi sa pagbabago. Si Ibarra ay naniniwala sa edukasyon, solusyon sa lahat ng problema. Hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin ng maraming Pilipino na edukasyon ang daan ng kaunlaran. Ngunit tulad ng sa nobela, makita natin kahit may edukasyon, kung bulok ang sistema at kulang ang suporta ng pamahalaan, nahahadlangan ang tunay na pagbabago. Sa kabuuan, ang Nuloy May Tangre ay hindi lamang isang simpleng nobela. Ito ay bakas ng sugat ng nakaraan na patuloy pa rin nating naranasan ngayon. Bilang kabataan at mag-aral, tungkulin nating maging mulat, panuri at may panindigan upang ang aral ng nobelang ito ay magsilbing gabay sa pagbuo ng isang mas matuwirang at maunlad na Pilipinas. Muli ako si Jeremy P. Castillo, nag-iiwan ng kasibahan sa mundo ng kasakriman. Di sapat ang mabuting hangarin kung walang panindigan.